Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Nelson. Lalaki, may asawa. Pero lalaki rin ang asawa ko. Sa karanasan ko, hirap maghanap ng forever. Kasi marami pa ring mga forever na pwede nating matagpuan. Ang totoo niyan, kailangan lang talagang tanggapin ang kung anumang meron sila, kung anong meron natin. Kapag hindi ba naman tayo sinasaktang pisikal o emosyonal, kailangan lang natin tanggapin kung ano man meron sila. Ang ganito ko po isasalaysay ang aking kwento kung paano ako nagkaroon ng forever. Pero in fairness, Tito Makoy, ang partner ko, guwapo. Oo, marami siyang mga nick minors pero para sa akin, wala siyang katulad. Music, music, music. Nang magtapos ako ng college sa Manila, kailangan pumirmi sa probinsya namin para asikasuhin ang kaunting negosyong naiwan sa amin ng aming mga magulang. Uli lang lubos na ang sumunod sa akin. Ang kapatid kong babae nag-asawa bago pa pumanaw ang nanay namin. At sa awa ng Diyos, maayos naman ng kanyang asawa at mga anak. Ilang buwan mula nang graduate ako sa college, umuwi na ako ng probinsya para tutukan na ang negosyo naming tindahan. Ito yung naiwang negosyo sa amin ng aming mga magulang. Ayaw naman ng kapatid kong babae. Abala kasi siya sa pag-aasika niyang pamilya at meron din silang sariling negosyo ng kanyang asawa. Isang araw, pumunta ako sa pagupitan ng uncle ko para magpagupit. Ang barbershop na ito ng uncle ko, click na click sa lungsod. Hindi nawawala ng nakapilang customer. Meron siyang mga Pumunta ako sa pagupitan. Isang araw, pumunta ako sa pagupitan na pag-aari ng uncle ko. Click sa nakapilang customer. 8 ang kanyang barbero pero palaging merong nakapilang naghihintay na mga customer. Sa kanyang barbershop, hindi ko pwedeng paandarin ang pagiging pamangkin ng may-ari. Kaya kinakailangan ko talagang pumila. Total, Tito Makoy, hindi naman kasi habang nakapila, nakikipagbiroan at nakikipagkwentuhan ako sa mga barbero at uncle ko. Sa kanya palang barberya, ang lahat ng mga naggugupit dito walang hinahawakang regular na lahat ng mga manggugupit. Kasi naman kung papairalin ang kanya-kanyang customer na hawak, kawawa naman yung mga baguhan sa pagdating sa paggupit. Kasi nga baguhan sa barberya, hindi ko alam kung dati nang nagtrabaho ito sa ibang barbershop. Nakikita ko pa na parang siya ang tampunan ng panunukso ng kanyang mga Ano ba naman tong barbero na ito na kinuha ng uncle ko? Yata. Yan, Tito Makoy, ang wika ko sa sarili bilang impresyon ko sa kanya. Kaya naman, Tito Makoy, lalong lumalakas ang pagdududa ko at nagtatanong ako sa ano ba naman itong barber. Mukhang magrereklamo yata ako nito pagkatapos akong Ulitin, kaya lalong Tito Makoy, lalong lumalakas ang aking pagdung. Ano ba naman itong barberong itong kinuha ng uncle ko? Mukha yatang magrereklamo ako pagkatapos niyang maggupit sa akin. Iyan ang mga pumapasok sa isip ko. Siegfried pala ang kanyang pangalan. Ito ang nakasulat sa kanyang suot na
name badge. Pero Tito Makoy noong ulitin. Pero subalit Tito Makoy noong umpisahan maggupit sa akin, maayos naman. Nako. Pero Tito Makoy nung maggupit na siya, nakita kong maayos naman. Nakuha niya ang tamang gupit na babagay sa aking itsura. Tuwa ako noong papatapos na siya sa paggupit sa akin kasi nga nakuha niya talaga ang gusto kong gupit. At liban sa pagpapagupit, gusto ko ring diretsong Noong 3 na lang silang natitira, ulitin. Yung mga barberong natitira bago tuluyang magsarado ang shop. Si Siegfried, huli kong punta. Noong pumunta ako sa barbershop, 3 na lang ang natitirang mga barbero dito. Fred at ang 2 niya pang kasamahan. Noon ko rin nalaman na ang 2 kasamahan ni Siegfried ay papaalis na rin. Meron na silang malilipatang bagong barbershop sa lungsod. Pero si Siegfried wala pa rin kasi yung mga biro pala sa kanya ng kanyang mga kasamahan nakarating sa kahit na magaling naman itong maggupit at magaling magtrabaho. Dito Makoy, nakaramdam ko ng awa kay Siegfried. Kasi alam kong ito lang naman ang kanyang kabuhayan. Dito siya kumukuha ng pangtulong sa kanyang mga magulang na nagpapaaral sa kanyang mga bunsong kapatid. Ang totoo kasi niyan Tito Makoy, napansin ko na meron talagang kahinaan ng kaunti. Ulitin. Ang totoo niyan Tito Makoy, napansin ko talagang merong kahinaan ng kaunti ang utak ni Siegfried. Subalit sa ibang banda na ulitin. Ang utak ni ulitin, putyang ina. Ulitin. Sa tuwing tinitingnan ko si Siegfried, nakikita ko na meron nga talaga sigurong kahinaling siyang maggupit. At maging sa pagmamasahe, magaling rin. Ulitin, alisin na yung may kahinaan ng remove, may kahinaan ang utak. Dumating nga ang araw na sarado na ang banta ko na lang sa bahay. Sak ng kanyang itsura. Marahil dala ng walang permanenteng na pagkakakitaan, palaging nag-aalala kung saan siya kukuha ng pantulong sa kanyang mga magulang. Bagamat Tito Makoy, maaaninag mo pa rin sa kanya ang likas na magandang lalaki. Pero sa katayuan niya ngayon, halatang halata ko na problemado siya sa kanyang kabuhayan. Dumating ang araw.
Ulitin, dumating ang araw ay dito ko nakita sa kanya ang pagbagsak ng kanyang itsura. Pinapunta ko siya sa bahay para gupitan ako at magpamasahe na rin para mag-relax at mga apo. Matanda na kasi ang kasambahay namin at kung ilang bisis na nga itong nagpaalam sa akin na titigil na raw siya sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Pero pinapakiusapan ko lang na sa kanya na kagaya niya, matinong kasambahay. Putyang ina, saray na bagad to. Ulitin, dumating ang araw na sarado na ang barbera. Dumating nga ang araw na ganap ng sarado ang barber. Taga-gupit, pinapapunta ko na lang sa bahay. At sa bawat punta niya sa bahay, nakikita ko talaga ang pagbagsak ng kanyang itsura. Dala nga siguro nang wala itong permanenteng na pagkakakitaan. Bagamat maaninag ko pa rin sa kanya, mado para sa kanyang kabuhayan. Ang gusto ko pagkatapos ng gupit, magpapamasahe ako sa kanya. Sa araw na ito, Tito Makoy, mag-isa ako sa bahay kasi ang kasambahay ko, pinapa-day off ko talaga ng linggo. Umuuwi ito sa kanila para makasama naman ang kanyang pamilya, ang anak at mga apo. Dahil nga kakaiba ang pakiramdam na dulot sa akin ng hagod ng kanyang mga kamay sa pagmamasahe. Talaga, Tito Makoy, nabubuhayan ako ng dugo habang nakapikit ang mga mata ko. Pakiramdam ko tuloy. Ulitin. After kasambahay, pumunta. After sa kasambahay. Si Siegfried, gaya pa rin ng dati, magaling maggupit. Gustong gusto ko ang estilo ng kanyang pagkakagupit sa akin. At dahil nga mag-isa ako dito sa bahay, siyempre, tumuloy na kami sa pagmamasahe. Pagkatapos yakap-yakap ako ni Siegfried. Naglalabing-labing kami. Noong nakahiga na akong paharap sa kisame, idinilat ko ang aking mga mata. Tiningnan ko itong si Siegfried. Ang gwapo niya talaga, Tito Makoy. Tuloy hindi ko na naitago ang pagkagis-alaga. Kasi nga noon pa talagang may gusto na ako kay... Ulitin. Kasi nga, ulitin. Ngayon, tinitingnan ko siya. Kitang-kita niya. Ulitin, noong nakahiga na ako paharap sa kisame. Habang nakahiga akong minamasahe ni Siegfried, tiningnan ko siya. Ang gwapo talaga ni Siegfried. Ako. Kasi nga naman, Tito Makoy, sinasabi ko na noon pa lang ay attracted na ako sa kanya. Sa kabila ng negatibong impresyon ko, bago pa siya nag-umpisang maggupit sa akin. Ngayon, kung paano siya magtrabaho, matino siyang magtrabaho at maganda ang pakiramdam ko sa tuwing minamasahe niya ako. Kaya ito ang dahilan kung nagising ang aking natutulog na alaga. Sa posisyon kong ito, Tito Makoy, hindi ko na itago ang pagkagising ng aking alaga kasi kitang-kita niya ito sa loob ng aking manipis na short na pantulog. Nahihiya ako ng kaunti kay Siegfried. At siya ka na tuloy ang aking alaga ay nagising. Yan ang wika ko para mapagtakpan ang hiyang aking nararamdaman
Dahil nga sa booking na booking ako, habang patuloy sa pagmamasahe sa akin itong si Siegfried, kitang-kita ko rin na pinagpapawisan siya, kaya lalo kong pinalakas ang lamig ng aircon sa aking silid. Pero Tito Makoy, noong tumingin ako sa kanyang harapan, nakita ko rin at halatang halata. Ulitin, pero Tito Makoy, noong tingnan ko rin ang harapan ni Siegfried, halatang halata ko na namamagana rin ang kanyang harapan mo. Iyan ang wika kong patanong kay Siegfried. Ngumiti lang siya, hindi nagsalita Tito Makoy. Dito na ako hindi nakatiis. Hinipo ko na talaga. Ulitin. Dito na ako hindi nakatiis. Hinipo ko na talagang bahagya ang kanyang harapan. At tama nga ako. Buhay na rin ang kanyang natutulog na nasa harapan. Alam na alam ko na ngayon na nakakakuyan kasi sanay nga akong kasi may karanasan ako sa pakikipagpareha sa kapwa lalaki. Inulit-ulit ko ang paghipong iyo'y tuluyan na akong inabot ng aking pananabik. Siegfried, pwede bang mag-happy ending tayo? Pasensya ka na kasi nadala ako sa sarap ng pagmamasahe mo. Ito ang tanong ko kay Siegfried. Natawa ako Tito Makoy kanyang panlaban. May laban nga naman talaga Tito Makoy. First class at export quality ito. Inalisan ko na rin si Siegfried ng kanyang natitira pang suot sa katawan at ako na ang nagtrabaho sa kanya. Pinaliguan ko na si Siegfried ng halik sa katawan at siyempre Tito Makoy, sanay ako rito, nagmukbang ako. Gaya ng mga nakakapariha ko, habang papalapit sa hangganan, mag-aslaw na rin itong si Siegfried. Hanggang sa tuluyan niyang ibigay sa akin ang panlaban. Siguro first time ni Sa wari ko'y first time ni Siegfried na mayroong magmukbang sa kanya kaya hindi siya nakapagpigil. Nabuhos lahat ang siguro sa tansya ko. Sa wari ko. So first time ni Siegfried na mayroong magmukbang sa kanya. Kaya hindi niya napigilang bumuhos ang banana ketchup. Matamis ang banana ketchup. Kaya ang saya-saya ko talaga. Hindi ko inaakalang madadala at saya-saya ko talaga. Kaya Tito Makoy, ang saya-saya. Kaya Tito Makoy, ang saya-saya ko talaga. Hindi ko inaakalang madadala at mauuwi kami ni Siegfried sa ganoong tagpo. Pero ang ilang sandali, para Tito Makoy nakakaramdam ako ng konsensya. Sa wari ko kasi yung ginawa ko kay Siegfried ay pagsasamantala ko sa kanya. Ayos, inaya ko muna siyang magmerenda, kumuha ako ng cake at juice sa loob ng ref. At humingi ako sa kanya ng paumanhin. Alam mo, sorry talaga sa nangyari. Natangay ako sa aking pagnanasa. Pero alam ko hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Kaya pasensya ka na kung pakiramdam mo na pagsamantalahan kita. Pero hindi yun ang ibig kong gawin at hindi ko sinasadyang gawin ko iyon sa'yo. Sa totoo lang Siegfried, nahihiya talaga ako sa nangyari sa atin. Ngayon ito ang bayad mo, sa'yo na lahat iyan at huwag kang mag-alala.
From ang saya-saya ko talaga